Hi mga karagkarag! Welcome back to my vlog. Isang mainit na tanghali sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City, humupa na ang bagyo mga karagkarag at hindi pa rin humupa ang mga chismisan ngayon sa mundo ng beauty pageant na kung saan na late ako. Busy sa pangkabuhayan showcase si Kuragan. Lumalaban ako sa buhay. Katatapos ko lang mag-bake ng 2 dosinang cupcakes at 2 cakes dahil may pa-birthday nga dito sa mga people of Lasak City. Kaya ayun, kumikitang kabuhayan din si Kuragan. At eto na nga mga karagkarag, laban para sa ekonomiya ang mga latest kaganapan ngayon sa mundo ng beauty pageant na kung saan pinag-uusapan ito ng mga active na mga chismosa sa social media. Okay, unahin natin, random na lang to ha, kasi alam kong na-late ako, pero magiging reaction ko lang nito mga karagkaraga tungkol sa pagkapanalo nga natin sa Miss Elite ba ang tamang pronunciation? 2024 na kung saan magiging reaction ko wala. Kasi alangan man no, magpariak-riak ako hindi ko naman nasundan yung pageant na yun at hindi ko rin kilala yung naging pambato natin, hindi ko nasundan yung journey niya, kaya wala talaga akong magiging reaction kundi congratulations Pins, we did it again, no? Another crown na naman sa taon na to sa Pilipinas sa international pageant na kung saan ito yung interesting. Dito talaga ako naaliw mga karagkarag dahil kumuda ng kumuda ang ating mga kapitbahay na taga Milky Way. Why Philippines, always Philippines, always Philippines, pins na lang daw ang kinoronahan sa mga beauty pageant na kung saan sa mga latest daw na mga pa-hot picks, yung kandidata nila ang laging nasa hot picks at laging nangunguna na posibleng maging winner. But sad to say, naging 4th runner-up lang yung kandidata nila. Syungga ba naman kung tanungin? واحدة من الاثنين. What is the question? What is your proudest accomplishment? Oh, very nice question. Yes. I am lucky to have this question. My proudest accomplishment is to stand here in Miss Elite World 2024 stage, representing my country proudly. I am a proud Indonesian queen. I come from a land of islands. We have 17,000 over islands. I come from one of the smallest. I believed in myself. That is why I'm standing here today. I have that little girl in me, that little Tawana shoulder that still fight until today, that has the power and still have the fire to achieve her goals because she has vision and dedication. Thank you. If you could change anything in history, what would it be and why? Wow. Thank you very much. If I had the opportunity to change something in the history, I wouldn't take that opportunity. History happens for a reason. Things happen in the past for a reason. It is for us to move forward and learn from our past. There might be regrets, there might be tears, there might be pain in the past that has cost us our life, our fortunes. But I know this pain one day will be very, very important for our future generations. It is only because of our past that we are here today. Because our past, our mistakes, our pain are the greatest teachers in life. Thank you. زقفولة زقف كتير كبير. Good evening. Good evening. Congratulations. Thank you very much. I'm grateful to be here. Our jury to ask Miss Philippines the next question is Yasmin Sarwat. Hi. Good evening. Good evening. What's your definition of success? I believe that success for each and every one of us can never be defined. We all have our own definition of success. For me, success is being able to have enough, being able to have a simple life, because I believe that success is not about the materialistic things. It's about in your heart. It's about the kindness. It's about how you help other people. I believe that if I'm able and I have the opportunities to help other people, I believe I'm a successful person. Thank you. Thank you. لو سمحت. What is the best invention of the century? I'd like to believe that the best invention of the century is the internet. Because of the internet, I'm here, standing in front of you. Internet allows us to connect with one another. Internet allows us
to have connection, to spread kindness with one another. Internet allows us to have a platform. And when we have a platform, we have power. And when we have power, we have influence. Influence to spread kindness to one another. And internet, we should use it to be able to inspire one another. And internet, we should use it to spread kindness. Thank you. Thank you. So naging fourth runner-up lang yung kandidata nila. Gwapa man po nilang kandidata unta, but sad to say nalamangan gyud sila sa karisma ni Pins mga karag-karag gaya. Ayun, tapos drop mic pa sa Q&A. Wala oy, tinalo talaga yung kandidata nila. So yung expectation kasi nila is highest level talaga, to the maximum, to the moon, to the star, and to the Milky Way. Dahil nga sila yung laging pasok sa hot picks na top 1 sa Miss Elite 2024, but sad to say, kinik-out sila ni Philippines. Yung pambato natin. Magiging komento ko mga karag-karag sa pagkapanalo natin sa Miss Elite. Nako, powerhouse me. Ay, baka nakalimutan ninyo. Hindi naman sa pagmamayabang. May pinagmayabang naman talaga ang Pilipinas pagdating sa mundo ng beauty pageant. Kung yung mga kandidata natin na naging patas talaga ang laban, ang dami na siguro nating corona, di ba? Kung wala lang mga mikos-mekos galore sa mga ibang international pageant na nagaganap. Nako, kaso nga, ayun, pinalad yung kandidata natin sa Miss Elite at naligwak ganun yung kandidata nila sa corona. Ay, nako, may napatunayan na kami. Kayo, hanas lang kayo ng hanas, manlait man kayo ng manlait, pero powerhouse ang Philippines, na? Yan, wag na kayong umangal. Kakatual jud, kagilok jud sa mga hinawayong dagko. Isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon mga karag-karag, ang sashing ceremony ng Miss Cosmo, na kung saan nabudol tayo sa glamorosong nila ba, kemerot na mga glossy bitaw na pinupost sa social media. So, pagdating daw sa sashing ceremony, simple lang daw yung stage ba. Parang pambangragayan lang daw yung ginawa ng Miss Cosmo organization sa sashing ba kuraganoy. Pasapasa ceremony ba ng mga kandidata sa Miss Cosmo 2024. So, base nga sa pagkakalam ko, may bagyo sa Vietnam, di ba? So, medyo lucky ang ngayon, mga papageant sa Vietnam, para siguro din suportaran yung mga na naging biktima ng bagyo sa kanila. Kaya yun, so abangan na lang natin yung final. Tiyak naman na pasabog galore ang Miss Cosmo organization. So pagdating naman sa ating kandidata sa sashing ceremony mga karag-karag, nakita jud ako sa kong budlat na mata. Gwapa jud si Atisa Manalo manika kay siya dagway jud. Makaingon jud kabigaon gyud, bagay na bagay yung sa kanya yung pa white gown bitaw niya, yung design ay kaigat jud da. Tapos medyo na lang ako doon sa baba portion bitaw, na medyo nahirapan siya maglakad, pero yung postura ni Atisa Manalo, makaingon jud tabag corona na sa taon na to. Yung expectation natin kay Atisa Manalo highest to the level din ha, pero kung hindi man niya masukit ng corona, well, okay pa rin mga karag-karag. Pero basta binigyan niya ng matinding laban yung mga kalaban niya sa Miss Cosmo 2024 ba. Happy talaga ako sa nakita ko sa kanya mga pa-eksena galore doon sa Cosmo mga karag-karag. Nako, let's go Pins na, another crown sa Pilipinas. Sana sana umasa tayo sa salitang sana, pero kung hindi man, nako, congratulations, Atisa Manalo pa rin tayo. And unsa man ninyo haday? Unsa inyo gang? Color pencil na 85. Kuha na siya 18 colors. Daghan na siya nga colors. Wala tong gagmay. Makaon, sa man mo makaon na gang? Asa man ana? Kana tag 15. Time pa sa kadali lang. So yan ang mga karag-karag, mga latest na mga kaganapan sa mundo ng beauty pageant na pinag-uusapan ng mga active na mga chismoso at mga chismosa, na kung saan reklamo ng mga taga Milky Way sa pagkapanalo ng Pilipinas sa Miss Elite at ang naging sashing ceremony ng Miss Cosmo 2024. Mag-ingay tayo sa comment section kung may maibagi kayo mga pachika galore. Comment down below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe. Kuragan karag ang babaeng lagi nagkarag-karag. And see you in my next vlog. Bye bye, ambigang be.